sama. Amen. Sa Diyos, ako sa Diyos, ako sa Diyos ang hanggang. Ama naming mga pangyarihan, inirangin mo ang inyong na naging Mesiyas at Panginoong pinagpapaloob ng Espiritu. Aming mga kasaluya sa pagkakatalaga sa inyo ay maging mga katuwang nawa niya sa pagtubos sa mga tao. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang Magsiupo po tayo lahat para sa pagmamahayag ng salita ng Diyos. Ang ating pong unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Isaías, Kabanata 61, talata 1 hanggang 3 at pinagpatuloy sa talata 6 hanggang 9. Pinahahayag sa amin na si Propeta Isaías ay pinuspos ng Espiritu Santo at isinugo upang ang mabuting balita ay dalhin sa mga mahirap at pagalingin ang sugat ng pusong wasak at palayain ang mga bilanggo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng Kanyang Espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalhin sa mahihirap, pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ang balita ngayon panahon nang iligtas ng Panginoon ang mga tao na hinirang niya at upang ibigin lahat ang mga kaaway. Ako ay sinugo upang aliwin ang nangulila, upang ang tumatangis na mga taga-Siyon ay paligayahin. Sa halip ng lungkot, awit ng pagpuri yaong aawitin, upang ang langis ng kagalakan ay ihatid sa tanan. Ang Diyos na Panginoon, iingatan sila at kakalingain. Ngunit kayo na may siyang maglilingkod sa Diyos na Panginoon, kayo ay gagawin niyang saserdote. Ang kayamanan ng ibang bansa'y inyong makakamtan. Aariin ninyong may galak sa buhay. Ang sabi ng Panginoon, ako'y namumuhi sa pagkakasala at pang-aalipin. Gawang katarungan ang mahal sa akin. Gagantimpalaan ko ang mga taong tapat sa akin. Walang hanggang tipan ang aking gagawin. Itong lahi nila ay makikilala sa lahat ng bansa, pati anak nila'y makikilala rin sa gitna ng madla. Sila'y kikilanling anak ng Panginoon saan man makita, at tatawaging bayang pinagpala, inirang ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo walang mahal,
lagi kong sasabitin, lagi kong sasabitin. Sinuhin aking pinagmamalas, kaya't palagi ko siyang mapamayan, at siya'y nalakas sa aking pagbuhay, at siya'y nalakas sa aking pagbuhay. Pag-ibig ang oras, at pagtatagumpay siya ang asuras, ako'y tatawag ng Diyos, nagapagsagalak ng Panginoon. Pag-ibig sasabitin, lagi kong sasabitin. Ang ating pong ikalawang pagbasa ay mula sa Aklat ng Pahayag, Kabanata 1, Talata 5 hanggang 8. Pinahayag sa atin na tayo ay hinirang ng Ama at ginawang isang libreng harlika upang maglingkod sa Kanya bilang mga saserdote. Basa mula sa Aklat ng Pahayag. Sumainyo ang pagpapalang at kapayapaan mula kay Jesus. Ang upat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay, at hari ng pangahari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa aming mga kasalanan. Ginawa niya tayo isang libing harlika upang maglingkod sa Diyos sa kanyang bilang mga saserdote. Kay Jesucristo ang pagpilihan at pagpilihan magpakailanman. Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alampaan, kikita ng lahat, pati pulos sa kanyang pagkilid. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng ibig sa lupa, magkagayon lang. Ako ang Alpha at ang Omega, lika ng Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating.
ang salita. Salamat sa Diyos. Ating pong mabuting balita ay mula kay San Lucas, Kabanata 4, talata 16 hanggang 21. Pinahahayag dito ang ginawang pagpasok ni Jesus sa sinagoga ang araw ng pamamahinga kung saan binigyan niya ng katuparan ang isinasaad sa aklat ni Propeta Isaias. Tumayo po tayong lahat para sa pagpapahayag ng mabuting balita. Awitin po natin ang versikulo. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila ay lalaya at sa mga bulag na sila ay makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulo niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya ay naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng mga nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon.
Magtiupo po tayo lahat at hindi mo natin pakinggan at pagnilayan ang mabuting balita. Sa ating mga minamahal na pari, sa pangunguna-muna ng ating Vicario General, Father Luis Plana, ang ating po mga Vicario Puranyo, na sina Father Georgie, Father PJ, Father Pete, sa mga minamahal nating kasamang lingkod din ng simbahan, mga consecrated persons. Ito mga padre natin from MCST, HHT, RBM, ating payo sa sosyelisyo ng Biglang Awa, ang ating Pangulo at mga opisyalis ng St. John Mary Vianney Association, Dr. Tito, sa lahat ng mga pamunuang paglilingkod ng ating mga parokya, mga PPC, mga kinatawan ng iba't ibang parokya natin, mga tagapaglingkod sa dambana ng Panginoon, ng mga lay ministers na at Magbalat magandang bata din po, Bishop. tawag sa misang ating ipinagdiriwang Chrism Mass. Dalawang salita. Ang una ay Chrism, the Chrism. Sa iba, ang tawag ay Meron. Hindi Meron, hindi Meron. Ang kahulugan ay langis o mga langis. Tama, sapagkat sa misang ito'y babasbasan ang mga langis na sumasagisag sa gawain ng pag-anoint o pagpapakabanal o pagpapabanal. Inango sa Griego, Chrisma, the same to anoint. Ito ay ang gawain at gawain ng mga nasa simbahan na gumagamit ng langis bilang simbolo ng pagpapala ng Espiritu ng Diyos. Sabi nga ni San Cirilo, to be anointed with the holy anointing oil of God. Isang tunay, pisikal na pagkakatawan sa biyaya at regalo ng Espiritu Santo. Una, Kristo. Pangalawa, misa. Alam naman natin ang salitang misa ay kakabit sa salitang Eucharistia. Salita rin na nagmula sa Griego na ang kahulugan ay pagpapasalamat, thanksgiving. Pagpapasalamat sa katotohanan ng kaligtasan. Every Mass is the memorial act of redemption through our Lord's death and resurrection. Dalawa. Chrisma is. So, ibig sabihin ito ay isang pagpapasalamat sa biyaya ng pagpapabanal. At sa araw na ito ng ating banal na misa, hayaan ninyo sa pagninilay ng banal na pagdiriwang na ito, ang ibigay ko ay isang pagpapasalamat. A thanksgiving for the reality of anointing within the church. A reflection of the gift of consecration which this oil symbolize and remind us of. A reason for which tayo bilang bayan ng Diyos, we all give thanks to God. Tatlong bagay. Ang nais ko sanang ipagpasalamat natin bilang bayan. Ang una, let us give thanks to and for our Almighty God. Sa Diyos, na siyang dahilan ng lahat. We give thanks for His goodness. For His goodness knows no end. Ang ating buong isang linggong pagdiriwang ng mga mahal na araw ay isang patuloy na pag-alala sa gawang pagliligtas na ginawa sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ito ay patuloy karanasan natin sa pamamagitan ng mga banal na sakramento. Pero higit sa lahat, sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Let us not forget, it is God who anoints. It is God who makes holy.
It is God who calls all to participate in this act. Ulitin ko po yun. Ang Diyos ang nagpapabanal. Ang Diyos ang nagbabasbas. Ang Diyos lamang ang tumatawag sa bawat isa para makiisa sa banal na gawain ito. It is Christ who chooses. At tayong lahat na narito ay bahagi ng bayan ng Diyos, dala ng pagpili ng Diyos. It is God and Christ who Himself has given to us the gift for which we are part of this church. It is in Christ to whom we are configured in a special and unique manner sa ating Diyos na nag-iisa, who chose each one of us, whose divine wisdom knows why we are all chosen in spite of us. We give thanks. Bayan, tayo po'y magpasalamat kung puso sa ating Diyos. Ang ikalwa po, I would like us to give thanks for our ordained ministers. My brother priest, salamat sa Diyos dahil tinawag niya ang mga pari natin ito. Pero gayon pa man, salamat din sa mga pari ito. Thank you, my brother priest, for responding to his call, for choosing to commit yourselves to participate in this priesthood of our Lord Jesus Christ, the only High Priest. Sabi nga ng Katesismo ng Simbahang Katolika, bilang 1,085. In a special manner, we are called to participate in this priesthood of Christ. Sabi nga ng Pastores Damo Mobis, configured in a unique way to our Lord Jesus Christ. Salamat po mga kapatid na pari for your continuous desire and efforts to offer yourselves to this priesthood that requires from you sacrifice and daily dying. Salamat dahil patuloy ang inyong pagbibigay ng mga sarili na isang pag-aalay at isang pang-araw-araw na pagkamatay. Thank you, my brother priest, for obeying the church and here your unworthy bishop. Thank you for obeying no matter the differences, opinions, and preferences. Agad na humisan ang relasyon dahil magkakaiba man kami. Mayroong mga kanyang gusto, may kanyang paniniwala, pero patuloy na sumusunod sa kanilang obispo, imperfect as I may be. Mamaya, makangako pa uli sila. Patuloy na pangangako sa akin at sa mga magiging kahalili ko. Tayo ho ay nagpapasalamat. We are thankful because we are not perfect. And may I remind my brother priests that we should be thankful for you and I are not perfect. Because it is only in imperfection do we realize we have a need for God's grace, guidance, and constant forgiveness. It is only in this imperfection that we see that you and I, we need each other and we need God's people. Salamat po mga kapatid na pari for being you, unique and special in your own way with your gifts and your talents. Salamat po mga kapatid na pari. Welcome to. And last, we should give thanks today to our people, our brothers and sisters in Christ
with whom we share the same dignity, with whom we share the common priesthood we all receive in baptism. Salamat sa inyo, bayan ng Diyos. Salamat dahil kayo'y kaisa namin sa dangal na bigay ng Diyos, dala ng ating binyag, sa dangal ng mga anak ng Diyos, at kasama namin sa pagkapari na bigay ng binyag sa bawat isa sa atin. Alala ko sa mga kapatid kong pare, do not forget, we were ordained, tayo'y inordinahan para sa Eucharistia at para sa bayan ng Diyos. The Catechism teaches us that the sacrament of holy orders like marriage is a sacrament directed to the salvation of others. And I quote, it says, ayon sa Katekismo bilang 1581, this sacrament configures the recipient to Christ by a special grace of the Holy Spirit so that he may serve as Christ's instrument for His church. Kaya paalala ko sa mga kapatid kong pari, wala tayo kung wala sila. Walang sentido ang pagkabari natin kung hindi para paglingkuran sila. Walang sentido ang pagkabari natin kung wala ang banal na Eucharistia na siya namang sakramento ng kaligtasan para sa bayan ng Diyos. Sa inyo po, mga minamahal, salamat po for your generosity, for your acceptance of us, your servant priests. Salamat po sa inyong pakikilakbay. Kasama kami sa inyong pong paggalang sa gitna ng aming mga kahinaan. Salamat po sa inyong pagsuporta sa gitna din ng inyong mga pangangailangan. With special meaning for us, ang inyong pong patuloy na pananalangin. Malakas pong panalangin nyo. Tulad ng nangyari na 4 na pari natin, alam natin nagkaroon ng karamdaman. We are so thankful for all the support you have given. Financial, moral, most especially spiritual through your prayers. As we prayed as the people of God, we have seen how miraculous, powerful is your prayer when it is asked with humility for those who you care for. Sa 4 nating mga pari na nagkasakit, sa isa na silang nakabalik sa ating diocese. Fearing for the worst, God has responded to us with the best. We will continue to pray for them, for their recovery, but we are thankful for this support you have already given to our priests. We thank you for the support na ipinagpapatuloy niyong ibigay, lalo na kapag nagsimula ng tumira ang matatanda, may karamdaman, retirado, mga pari natin sa bahay pari. Yan po sa may takpos. Very soon, we shall open its doors for these priests so that they may have their own place of rest and respite. It is impossible to keep and maintain if not for your continuous support. Salamat sa espesyal na paraan sa St. John Mary Vianney Association at sa lahat ng mga miyembro nito. Patuloy niyo pong pagpapakita sa kanila na kayo'y nakaantabay sa pangangailangan ng mga pari, lalo na mga pari nating matatanda, may karamdaman, ungi, gutom. Lagay dyan. Kasi baka mamaya kailangan natin magpagawa ng mga pustiso. Malabo ang mata. I know, you are always there for them. Thank you, thank you, thank you from me and from my brother, please. Mga kapatid, ang misang ito ay misa ng pasasalamat. As a people,
as a church, we give thanks to God for His goodness knows no end. Sama-sama po tayong manalangin para sa isa't isa. Sama-sama po tayo magpasalamat. At sa tulong ng mahal na Inang Birheng Maria, may our prayers reach heaven together with the songs of all the angels in praise and thanksgiving for God's goodness knows no end. Ngayon po, isasagawa natin ang pagsariwa sa mga pangako sa pagkapare. Manatili po tayo nakaupo. Mga kapatid kong pari, ipinagdiriwang natin ngayon ang nangyari noong huling hapunan. Ang mga alagad at tayong mga kahalili nila ay pinagkalooban ng Panginoong Jesucristo ng pakikiisa sa kanyang pagkapari. Sa harap ng pagtitipong ito ng banal na sambayanan ng Diyos na aking pinangangasiwa at pinaglilingkuran bilang obispo, ipinangangako ba ninyong muli na kayo'y mamamalaging tapat na alagad ng Diyos bilang mga pari ng bagong tipan na pinagtipan ng ating Panginoong Jesus? Noong kayo'y ordenahan, inako ninyo ang pananagutan ng pagkapari bilang panata sa pag-ibig sa Panginoong Jesus at sa kanyang sambayanan. Ipinangangako ba ninyo muli na kayo'y matalik na makikiisa kay Kristo at patuloy ninyong pagsisikapang tumulad sa Kanya sa pamamagitan ng kusang loob na pagtalikod sa pangsariling kaluwagan upang kayo ay mamalaging laan para sa paghahatid ng Kanyang kapayapaan at pag-ibig sa inyong kapwa? Ipinangangako ba ninyong muli na matapat ninyong ipahahayag ang misteryo ng pananampalataya at pangunguluhan ninyo ang taimtim at kaakit-akit, ang banal na paghahain ng pasasalamat at ang mga iba pang ginagampanang pagsamba ng sambayanan bilang pagtulad sa ulo at pastol nitong si Jesucristo na nagtuturo ng daan ng pananampalataya at naglilingkod sa kapwa-tao nang walang hangad gamitin ito para sa pansariling kapakanan? Tunay na napakabigat ng responsibilidad na nakaatang sa balikat ng ating mga pari. Kaya bilang isang sambayan, tayo rin ang may tungkulin na sila ay panalangin. Magstayo po tayong lahat. Mga kapatid, magdasal kayo para sa mga pari. Ipakiusap ninyo kay Kristo na palakasin niya ang loob ng mga pari upang mapangatawanan ang kanilang pananagutan ng may ganap na pag-ibig at katapatan at upang kayo'y kanilang maakay sa masaganang batis ng kaligtasan.
Ako rin bilang Kristo ay inyong ipagdasal. Ako'y maraming kapintasan at kakulangan. Ang mga ito'y huwag na huwag maging sagabal sa tapat na pagtupad sa pananagutan ng mga apostol na iniatang sa akin ng Panginoong Yesus. Ipakiusap ninyo sa Kanya na siya'y aking matularan sa pagiging dakilang pari at mabuting pastol, tagapagturo at tagapaglingkod ng lahat, upang ang aking buong pagkatao ay maging tagapaghatid ng maasahan niyang paglagi sa piling ninyo araw-araw. Jesus Cristo, sa iyo. Sa mga Lingapin naman tayong lagi na mapagmahal ng Panginoon. Panatilihin tayong nakikisa sa Kanya bilang mga pari at kaanib ng Kanyang sambayanan na inaakay niya ng buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bilang sagisag ng kanilang pag-ibig, pagkakaisa at pagkakapatiran, at bilang tanda ng kanilang kaugnayan sa pagkapari ni Kristo, ang ating mga pari ay lalapit sa ating minamahal na obispo upang magpahayag ng kanilang paggalang.
naman po ay dadalhin sa ating minamahal na obispo ang mga langis na babasbasan para sa mga may sakit at ang itatalagang bautismo. Pinamahal namin mismo. Ito po ang langis para sa may sakit. Minamahal namin obispo. Ito po ang langis para sa pagpapalaya mula sa Espiritu. Mahal namin obispo. This Morionan 2024 special coverage is brought to you by the following sponsors. Our major sponsors: Dream Favor Travel and Tours,
Balar Hotel and Spa, Islas Moriones, The Wishland, Market Point Hotel, Gisian Cove Resort, Jetros Hotel and Resto, Smile Dental Clinic, House of Representatives through Congressman Lord Alan Velasco, Kennedy Page Transient Inn, WAC Local Government Unit cared of Mayor Army de la Cruz Carrion, Stronghold Insurance Company, Smart Communication, New Era Motor Vehicle Inspection Center. Our minor sponsors: Suertres Laundry, A&B Beach Resort, Royal East Guest House and Events Place. This Morionan 2024 special coverage is brought to you by the following sponsors. Our major sponsors: Dream Favor Travel and Tours, Balar Hotel and Spa, Islas Moriones, The Wishland, Market Point Hotel, Gisian Cove Resort, Jetros Hotel and Resto, Smile Dental Clinic, House of Representatives through Congressman Lord Alan Velasco, Kennedy Page Transient Inn, WAC Local Government Unit cared of Mayor Army de la Cruz Carrion, Stronghold Insurance Company, Smart Communication, New Era Motor Vehicle Inspection Center. Our minor sponsors: Suertres Laundry, A&B Beach Resort, Royal East Guest House and Events Place.